For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Lahat po tayo naghahanap ng prosperity. Commanded thee, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Mga kapatid, ang pamagat po ng ating mensahe, New Location, Old Foundation. At kung gusto nyo bigyan ng ibang title, tema niya, Overcoming Transitions in Life Victoriously. Ngayon po kasing araw na to, nagkaroon tayo ng major transition ng location po ng ating pagtitipon. Paano po natin ma-overcome ang transition na ito victoriously? Tayo po muna mananalangin. Maraming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa laking biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Una po sa buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa, ganun din sa aming mga mahal sa buhay. Pangalawa, ang kaligtasan na tinatamasa ng bawat isa, hindi po dahil sa sarili naming gawa, kundi sa ginawa ng iyong buktong na anak, ang Panginoong Jesucristo, na amin lamang pong tinanggap at pinasalamatan. At ngayon po, binigyan mo pa kami ng buhay at kalayaan upang makasamba sa iyo. At ngayon po, sa bagong lugar na ito, na higit na malawak, higit na maganda kaysa po sa dati naming pinagtitipunan for more than a year. Dalangin po namin na sa pag-apak po namin sa paggamit namin sa unang pagkakataon sa araw ng linggo sa aming regular church service, ay pagpalain mo po ang aming pagtitipon. Salamat po. Isang malaking senyalis na po ang pagdadala mo po ng maraming kapatiran at mga bisita. Pangalawa po ay ang aming masaya at maraming pag-aawitan. At naniniwala po kayo din sa mensahe. Kami po'y papatnubayan ng iyong makapangyarihang Espiritu. Bigyan ng tamang konsentrasyon at motibasyon ng mga kapatid na makikinig ng iyong pangangaral, both yung mga nandito po on-site at ang mga makikinig online. Dalangin ko rin po, bigyan mo ng karunungan, divine wisdom, divine anointing and strength ang ilingkod na gagamitin para maituro ko po ng tama ang iyong banal na salita sa ikatitibay ng pananampalataya ng bawat isa, sa ikababanal po ng aming buhay, sa ikalulugod po ng iyong dakilang pangalan. Panginoon, na lahat po ito ay aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Salamat po. You may be seated. Of course, salamat din kina Sister Helen and Lala, no? At yung grupo nila na kumanta. Basta po, welcome ang bawat isa, sa Brother Bert, no? Hindi ko alam na kabisado niyo yung mga kanta ng nasa songbooks natin. Ano? Actually, wala pa tayong songbooks dito. Song sheets lang tayo. Pero Lord's willing, maareglo natin na magkaroon ng screen o kaya meron naman po dito pinapagamit sa atin. Ano? Kaya lang wala pang marunong mag-operate. So, panawagan kung sino po yung may talento sa ganyan. No? Kung meron tayong mag-ooperate nito tsaka may laptop, no? Yung kanta natin, pwedeng pinaplas na lang natin dito. Mas magiging maganda po yun. No? We will improve. Sabi nga, the room for improvement is the largest room on earth. Alam niyo po ba yun? Sa buhay natin, huwag mo sabing matanda ka na, huwag mo sabing nag-fail ka na ng 10 beses. The room for improvement is the largest room. Ibig sabihin, kada araw, ano man ang edad mo, ano man ang sitwasyon mo, meron ka pang i-improve. No? So yun ang paniwala natin. Tapos may kasabihan din yung mga in-check ng sabi nila, a journey of 1,000 miles begins with one step. So ngayong araw na to, nag-first step na tayo, no? Ng paggamit nito for a regular, hindi kasama yung anniversary, no? Ibang ano yun. Medyo malaking pondo yung doon sa anniversary. Ito po, first regular service natin. Okay mga kapatid, meron pong verse sa Bible, sa Romans chapter 15 verse 4 na sinasabi, pwede ba natin buksan sandali yun? Romans chapter 15. Para, misa kasi yung iba, baka naiinit kayo, bakit sa Old Testament ang ating paksa? No? Parang yung binasa rin ni Brother Darwin, bakit sa Old Testament yung sa giving? Marami pong giving. Kaya lang, ang ginagawa ko pong strategy ngayon, kung napansin nyo, sinisimulan ko sa Genesis, ang dami pong katuruan patungkol sa pagbibigay. Diba? Sinimulan natin yan kay Abraham. Tapos meron na rin tayong binasa kay Jacob, no? Nung last week, at ngayon sa Exodus. So ano sabi ng Romans 15:4? For whatsoever things were written aforetime. Pag sinabi nga aforetime, yung mga nasa Old Testament, were written. Para saan daw yun? For our learning. So pwede tayong matuto kahit na ang binabasa natin ay yung mga nakasulat aforetime nasa Old Testament. That we through patience and comfort of the Scriptures, yan po yung Bible, might have hope.
Kasi sa buhay natin, ang dami pong problema, no? Problema nyo na dito, kung paano yung trabaho, paano yung upa, paano yung visa. Mabalitaan mo pa sa problema, nagkakagulo sa politika, no? Yung pamilya mo, tawag ng tawag. Yung mga kababayan natin sa Russia, may mga problema. Ma-overwhelm ka pag wala kang alam na salita ng Diyos. Ito lang po yung sinasabi niya, so that magkaroon tayo ng hope, no? Kaya lang, bago ka magkaroon ng hope, magkaroon ka muna ng patience and comfort of the Scriptures. Kailangan binabasa mo lagi yan. At yan na po yung dahilan kung bakit ang Diyos nagtayo ng simbahan. No? Para sa simbahan, dyan po regular na ipangaral ang salita ng Diyos. Okay, so balik po tayo kay Joshua, mga kapatid. Alam niyo ba na ang Diyos, ang una niyang tinawag talaga para magsimula ng isang bansa, si Abraham. Sabi niya, Abraham, umalis ka dyan sa bansa kung nasaan ka nandun. Iraq po yun, noong unang panahon. Yung Ur of the Chaldees. Iwanan mo yan. Noong panahon na yun, mayaman na bansa yun. Sabi niya, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Hindi pa nga niya alam kung saan. At wala namang Google noong unang panahon. So hindi aram ni Abraham kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang kung sino yung nag-uutos sa kanya, ang Diyos. Mga kapatid, kaya si Abraham tinawag siyang ama ng pananampalataya. No? Na napakaganda ng lugar niya, pinakamayaman lugar ng panahon na yun. Pero sabi ng Diyos, umalis ka dyan. Tapos puntahan mo yung ituturo ko. Kaya lang, hindi itinuro ng Diyos, basta sabi niya umalis. Umalis siya, iniwan niya yung pamilya niya, yung kayamanan niya, yung bahay niya, yung negosyo niya. Dinala niya lang yung asawa niya, tsaka yung pamangkin niya na si Lot. No? And then, alam natin, lumipas ang panahon, yung pangako ng Diyos parang ang tagal na tupad. Ay sabi ng Diyos, mula sa iyong pinhi, pagpapalain ko lahat ng bansa. Baog yung asawa. Matanda pa yung asawa niya, menopause na, no? Dalawang problema para hindi magkaanak si Sarah. Pero alam nyo, after 25 years, kasi 75 years si Abraham nung tinawag siya ng Diyos Nung 100 years na si Abraham, doon pa lang siya nagkaroon ng isang anak, si Isaac. Tapos nung si Isaac naman, tinuloy ng Diyos yung pangako niya, Isaac, mula sa binhi mo, itutuloy ko yan, pagpapalay ng lahat ng bansa. Baog din yung asawa niya. Sino ba yan? Si Rachel ba yan? Rebecca, si Rebecca. So si Rebecca, baog din. Pero nagkaanak yan, kambal pa. No? Ganun ang Panginoon yung pagka nangako siya, paniwalaan mo kahit imposible. Because with God, nothing shall be impossible. Yes. Okay? Biro mo, baog, tapos dalawa, kambal pa. Si Jacob at saka si Esau. Kaya lang, tinuloy yung pangako dun sa isa kay Jacob. Sabi ng Diyos, pagpapalain kita, no? Binigyan sa yung dalawang anak. Yan na yung 12 tribes of Israel. Kaya lang ang nangyari po, lumipas pa ang 430 years, mga kapatid. After nun, kasi pumunta sina Joseph, no? Yung pinakaapo na sa tuhod sa Egypt, prime minister siya noong una, pero nagpalit ng hari, dinaliwala na yung ginawang mabuti ni Joseph, ginawa na silang alipin. So, biro mo, naging alipin sila for 430 years. Sa Egypt, samantalang ang pangako yung Israel. Parang nawala sila sa Israel muna kasi nagkaroon ng kagutom. Doon muna sila in-adapt ni Joseph. Sabi niya, ako ang prime minister dito, pakakainin ko kayo. Kaya lang, nagpalit nga yung administrasyon. Kaya sa buhay natin mga kapatid, huwag kayong mabibigla pag dumating ang problema. Sa isang iglap, prime minister siya, sa isang iglap, alipin siya. Bakit? Nagpalit lang ng administrasyon. Kasi yung pumalit na hari ng Egypt, hindi nakilala yung ginawa ni Joseph. Kaya sa buhay natin, pwede yung ganon. Milyonaryo ka ngayon, bukas, pulubi ka. Kaya nga yung pera, huwag tayo dyan magtitiwala mga kapatid, ano? Kasi ang pera parang ibon yan Yes. May pakpak. Madaling lumipad. Lumilipad yan, no? Kaya ako sa inyo, kakapitan ko na yung hindi pwedeng mawala sa iyo. Sino ba yun? Panginoon Diyos. Sabi ni Jesus Christ, di Hebrews 13:8, sabi niya, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Sabi niya sa isang verse sa Hebrews 13 pa rin, I will be with thee, I will never leave thee, nor forsake thee. Alam ko, naghahanap kayo ng forever. Sino bang hindi naghahanap? Pero sorry, wala sa mundo niyan. No? Kung gusto niyo ng forever, si Jesus ang gawin yung boyfriend niyo o Panginoon ng buhay niyo. No? Kasi siya talaga yung nag-a-apply actually matagal na. Sinasabi niya, nandito ako sa iyo, kumakato. Pag ako'y sinagot mo, abay, diyan ako mananahan, hindi na ako aalis sa iyo, magpakailanman. Mga kapatid, edi yun na nangyari, no? Ang sabi ng Diyos kina Moses, edi dumating yung panahon ngayon, pinanganak na si Moses. Si Moses, nung panahon niya, pinapatay lahat ng lalaking bata. Siya naman nakaligtas nung panahon niya. Mga kapatid, another principle, ano?
ano man yung mga problema dumating sa buhay mo, hari man yung magutos na patayin lahat ng bata, plano ng Diyos kay Moses eh. Hindi siya napatay. Nahiwalay nga lang siya sa nanay niya. Kailangan siyang bitawan ng nanay niya. No? 3 months ba yun? 3 months. No? Sinakay sa isang tampipi, ipinaanod sa ilog. Hindi na alam kung ano mangyayari, pero by faith yun. Ako naniniwala yun ang conviction ng Diyos na binigay kay, ano pangalan ng nanay? Alam ko na, Jacobin. No? Si Jacobin. Yan, buti na lang, may reminder ako. No? Ano yan? Matanda na po ang pastor niyo. Kahit alam ko yung mga yan, pag mas marami kang tinatanda, mas marami kang nakakalimutan. Okay, so, ayun, pero niligtas siya ng Panginoon eh. And then, nung malaki na si Moses, sabi ng Diyos, Moses, balikan mo kasi naging, ano muna siya, pastor eh. Sabi niya, balikan mo yung mga kababayan mo, palalayain ko na sila. Yung pangako ko na i-deliver ko sila, ngayon ko na gagawin, ayaw ni Moses kasi takot siya, wanted niya siya. Pero wala, sumunod siya at maraming milagro ang ginawa ng Panginoon, nakalabas sila sa Egypt. Nakalabas sila kay Pharaoh, 430 years old. Now, si Egypt at saka si Pharaoh, simbolo ni Satanas. Si Satanas, si Pharaoh, ang Egypt, yun yung buhay natin nung wala pa tayo kay Kristo. Okay? Now, ang panawagan ng Diyos, kung hindi ka pa born again, ang una niyang panawagan, mag-born again ka para makalabas ka muna kay Satanas. Kasi lahat ng tao, ang hindi nyo alam, konektado tayo kay Satanas. Mula nung nagkasala si Adan. Sabi na Romans 5:12, dahil sa kasalanan ng isa, ang lahat ng tao ay nagkasala na. Pati yung ipapanganak pa lang, makasalanan na yan. Ngayon, para makabalik tayo sa Diyos, kasi naputol yung connection natin sa Diyos dahil sa kasalanan, magsisi ka sa kasalanan mo kasi yun ang nagputol eh. Kailangan burahin muna yung kasalanan mo kasi yun ang gunting. Yun ang nagputol sa relasyon mo sa Diyos eh. Pangalawa, kilalanin mo si Kristo. John 1:12, ang sino mang sa kanya'y tumanggap, bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun ang ibig sabihin na magiging anak ka na ng Diyos. So mga kapatid, ang ginawa sa mga Hudyo, hindi lamang sila pinalabas sa Egypt, pero nagtagal sila sa wilderness eh. Ang tawag ko sa wilderness, yan yung ang tawag dyan, transition period. Katulad nito nga, aralin natin. Transition period, 40 years silang nasa wilderness, wala silang mga bahay na permanente. Ang bahay nila, tolda lang. Pero sa loob ng 40 taon, alam niyo sabi sa Bible, hindi na luma yung damit nila. Isang damit lang eh. Isang pares lang. Hindi na gasgas yung kanilang mga tsinelas. At pinakain sila for 40 years. Mga kapatid, yan ang maganda. Pag binabasa mo ang Bible, nakita mo kung ang mga Hudyo nga, ilang bilang nila, 3 milyon sila. Minsan tayo, nasa pamilya tayo, may isang anak ka pa lang, naririndi ka na. Ako, nagpapakain ko sa anak ko. May 2 anak ang pinapaaral. Ako, nawalan ako ng trabaho. Si Moses, 40 years, 3 milyong kataong pakakainin. Pero gumawa ng himala ang Panginoon, mga kapatid. So, punta na po tayo. Basta ang plano ng Diyos sa atin, dalawang bagay. No? Lalabas ka mula kay Satanas, pero papasok ka sa Diyos. Papasok ka sa kalooban ng Diyos. Pero meron transition period yan, yung wilderness. Kung alam niyo yung mapa, ang Egypt nasa south, tapos may wilderness, bago Israel. Bago sila nakarating sa Israel, maraming labanan sa wilderness. So, transition. Ngayon, ito na. Nakatawid na sila nung panahon ni Moses. Nakatawid na sila sa wilderness. Nasa bungana na sila ng promised land. Kaya lang hindi nakatuloy si Moses. Diba? Sabi ng Diyos, hindi ka papasok. Pinaakyat lang siya sa isang bundok sa Jordan. Pinakita sa kanya yung promised land. Pero wala na, hindi na nakababa si Moses. Ang ginawa ngayon, ito ngayon yung kwento. Ito yung kasunod. Si Moses ay namatay na sa bundok, hindi na nakababa. Pinagluksa siya ng 40 days. Sa kami na 40 days yung pagluluksa. No? Basahin natin ang verse 1. Ang sabi ng verse 1, Joshua chapter 1, Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Moses, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant is dead. Mga kapatid, di ba malungkot na balita yan? Ang unang bungad kagad may patay. Eh ang patay, hindi siya ordinaryong tao. Kumbaga, hero siya. Alam niyo pa si Moses, siya yung foundation ng Judaism. No? Siya yung nagsulat ng unang bahagi ng Bible. Kaya ang tawag sa Old Testament, sinulat ni Moses eh. Kasi siya yung unang nagsulat ng first 5 books, tapos yung sumunod na mga books, nagre-refer sila palagi sa unang 5 aklat. Pero mga kapatid, namatay siya eh. Anong principle dito? Kaya sa buhay mga kapatid, walang indispensable. Ano yan? Baka umaasa kayo sa trabaho nyo. Baka umaasa kayo sa lakas nyo. Baka umaasa kayo sa buhay nyo. Anytime pwedeng kunin niya ng Diyos. At ang Diyos hindi siya obligado magpaalam sa iyo.
Hoy, Darwin, papaalam ako sa iyo, kukunin ko na yung trabaho mo sa ganito, kukunin ko na yung kalusugan mo, hindi magpapaalam ang Diyos. Kaya dapat naka-prepare tayo. No? Naka-prepare tayo anytime. Katulad nito, alam mo ba pag alam yung kwento ng dalawa, si Moses masyado siyang tinitingala ng mga tao. Alam mo ba't hindi pinakita yung bangkay ni Moses? Hindi pinakita. Minsan hindi yata namatay si Moses kasi umakyat lang siya, hindi na siya bumaba. At ang Diyos lang nagsabi, patay niya. Eto, sabi niya, patay na eh. Magdududa ko ba? Sinabi ng Diyos na patay siya. Pero hindi nila nakita ang bangkay. Alam mo kung ba't hindi pinakita ang bangkay? Jujusin sila mga tao eh. Ganun ang tao eh. Pag sobrang hanga minsan sa dinidiyos, siloso ang Diyos. Hindi niya na pinakita yung bangkay. Hindi na pinakita yung bangkay. Tingnan niyo sa ibang pananampalataya, di ba? Sino ang pinupunta nila dun sa Mecca? Bangkay na lang, buto na lang. Eh mas dakila naman si Moses kaysa doon. Hindi lalong jujusin si Moses. Kaya ganun ang Diyos. Pinreserve niya na lang yung niya sa bundok. Pero buhay si Moses. Kumbaga, buhay yung kaluluwa niya, nasa langit. At pag bumalik ang Panginoong Jesucristo, magpapakita ulit si Moses dito sa mundo. No? So mga kapatid, ang unang principle dito, God commissioned Joshua. Sabi niya, Joshua, patay na yung leader niyo. Eh si Joshua ayaw pa niyang, kasi 40 days yung pagluluksa nila eh. Kaya siya nakasubsub sa lupa. Diyan yung makikita yung background, bakit sinabi ng Diyos na sa verse 2, patay na yung aking lingkod na si Moses. Kita niyo, sana mga kapatid, mga kasamahan ko, no? Pinakamagandang title sa mundo, hindi President of the Philippines, President of the United Nations, o kaya ikaw yung leader ng asosasyon ng mga gwapo, o ikaw yung leader ng asosasyon ng mga magaganda, no? Pinakamagandang title, Servant of God. Yun si Moses. Parang hindi naiiya ang Diyos na kahit patay na yung lingkod ko, ikinatutuwa ko, servant siya ng Diyos. Yan sabi ng verse 2 eh. Moses, my servant. Minsan tayo, katulad niya, sa trabaho, may mga amo tayo, di ba? May mga amo kayong Armenian, may mga amo kayong Russian, pero yung iba, ayaw nilang maging amo ang Diyos. Bakit? Yung iba, ayaw mag-commit sa church. Ay, ayaw ko. Kasi, ba't ayaw mo? Kikikristo itong simbahan na to. Siya nagtayo dito eh. Kung sa mga organisasyon nga sa mundo, sumasama tayo eh. Di ba? May mga fraternity, may mga barkadahan sa probinsya, sa syudad, no? Minsan may initiation pa yan. Meron pa kami pinapalo ng tawag doon. Pinapadel pa yan, no? Pero sasama ka kahit kamatay mo kasi para nakikita mo, kailangan mo yung magpuprotekta sa'yo eh. Pero yung sa Diyos, ayaw mo samahan. Warning ko pag ikaw naging Kristiyano na, sabi ko siya, may 3 bilog lagi yan, di ba? Yung unang bilog, lahat tayo sakop doon. Nilikha tayo lahat ng Diyos. Pero may pangalawang bilog eh. Gusto ng Diyos, maging anak niya tayo, maging pamilya niya tayo. Bago ka makapasok doon, be born again. Yun lang naman eh. Hindi rin yun. Magsisi ka sa kasalanan, tanggapin mo si Kristo, sabi ng John 1:12, naging anak ka na ng Diyos. Pasok ka na sa pangalawang bilog. Yung pangatlo, yung Church of Christ or Church of God. Ang pagpasok doon, through baptism. Pag born again ka na. Hindi ka pwedeng galing doon sa pangatlong bilog ko, pasok ka sa mali. Hindi. Daan ka doon sa pangalawa, dapat ma-born again ka muna. Kaya lagi natin in-emphasize yung born again. Tanggapin si Kristo. Okay? So mga kapatid, ano pa sabi sa verse 2? Now, therefore, arise. Ang sinasabi ng Panginoon, tapos na ang pagluluksa, pinagdinyan mo na kayo, 40 days na yan. Pero may mission. Namatay man yung leader, pero ituloy ang gawain. Ganito yung ginagawa ng Panginoon sa church na to. Nung nawala ako ng 4 months, tinuloy. Minsan nawala kami ng 1 month yata, nung nasa Dubai kami, tinuloy. Kaya nga, natutuwa tayo, nagpatuloy ito eh, since 2022. Bagamat nagsimula ang gawain noong 2018, minsan 4 months lang kami. Minsan 7 months lang kami. No? Tapos pag umalis kami, nawawala. Pagbalik namin, back to zero kami. No? Back to zero. Pero salamat, since 2022 na bumalik kami after pandemic, nagtuloy-tuloy na po ito. No? I think April noon, Brad, nung nagsimula tayong Bible study, April 2022 sa bahay. Sabi ko, kahit tayo lang. And then, may mga pumupunta na ron. Pa-improve tayo ng pa-improve, mga kapatid. Ngayon, nasa second floor na. Hindi, second floor din dati. No? Pero ngayon, second floor, pero nasa hotel. Okay, may elevator na ngayon. May elevator na, hindi na tayo mahihirapan ngayon. No? Elevator. Okay, tapos sabi niya, arise, go over this journey. May mission pa rin. Ano sinasabi ng Panginoon kay ano? Tandaan niyo, ang muna natin bahagi God, meron siyang kinumisyon, meron siyang pinapagawa kay Joshua. Ano yun?
tumayo ka na Joshua, itawid mo ang mga Hudyong ito. Nasa wilderness pa lang sila eh. Yes, doon sila naiwan. Naiwan sila, doon namatay si Moses, pero nasa bungad na sila. Sabi niya, tumayo ka na. Ikaw na ngayon ang humawak ng leadership. Kaya nga okay yung kanyang leadership eh. Nung buhay si Moses, talaga, alam niyo maganda sa church. Kaya kailangan sa church meron din deputy. Alam niyo, nakakalungkot sa Pilipinas, at kahit sa ibang bansa, minsan may mga pastor na masyadong diktador eh. Nung nagbuhay sila, hindi nila pinagpipreach yung mga miyembro nila, hindi sila nagtatalaga ng mga leader. Basta ako lahat dito, ako lahat ng decision. Okay yung ganon. Kasi centralized. Pag namatay, patay din yung organization. Hindi alam ng grupo kung anong gagawin. Si Moses, bago siya namatay, inanoint niya si Joshua. Pag binasa niyo yung mga naunang aklat, sinabihan siya ng Diyos, Moses, mamamatay ka na, kami ng Diyos sa kanya, pakilala mo na yung kasunod mo. Pinakilala siya sa congregation. At dito lalo, mismong direkta na ang Diyos na nagsasabi, kung nagdududa man si Joshua, ako na nagsasabi. Wala nang ibang papalit kay Moses, ikaw na. Okay. So may commission. Anong commission niya? Sabi niya, go over this Jordan, yung mission. Itawid. Mga kapatid, kahit sa simbahan, ganito rin tayo. Kahit pastor, meron nang naging miyembro eh. Itatawid pa rin natin ang mga miyembro na yan. Ano ibig sabihin ng pagtawid? Tuturuan mo pa rin para makatawid sila sa mga struggle nila sa buhay. Yung mga hindi naman Kristiyano, para maligtas sila. At ako, pangarap ko nga sa simbahan na to, may tawaging missionary ang Panginoon. May tawaging pastor. No? Dito po, ang Diyos, pwede niya gamitin kahit sino. Wala siyang pakialam kung ano yung nakaraan mo. Kasi pagka pinatawag ka naman ng Diyos, hugas lahat yan. Ang mahalaga yung kasalukuyan at saka yung future. Kung magpapagamit ka sa Diyos, kaya kanyang gamitin. Huwag kayong maghintay katulad na nakapako sa krus na kasama ng Panginoon. Naligtas nga, hindi na nakapag-serve. Tayo, buhay pa tayo. Maglingkod na tayo. Habang nandito tayo ngayon, yung gitarista, no? Baka siya na yung tinatawag ng Panginoon. No? Okay? Meron kami dating gitarista, Brad. Ayun, ba't nabili yung gitara na yan? Hindi nagkakantahan kami. Tapos may isang dumating dito si Joe. Galing na Russia yun. Medyo marunong siya. So, ba't wala kayong gitara? Sabi niya, sis, wala kaming gitarista. Parang nag-insist siya na, Pastor, sabi niya, mas maganda meron magpapakita ang Diyos ng gitarista. Tapos nung bumili nga kami niyan, ordinaryo lang yan eh. Siya muna yung tumutugtog. Alam niyo, dahil exit lang yun, exit lang. Ang ginawa niya, dahil may kasama siyang natayga, alam niyo, nung unang panahon, ang nag-exit dito, 7 months. Pero kami naging miyembro, 7 months siya na dito. Ang plano niya, 1 linggo lang siya, inabot siya ng 7 months. Pero ginamit naman ng Panginoon yun na-meet namin, na Bible study namin, and then lagi kami nagba-Bible study sa nila. Wala pang gathering noon pag Sunday. Tapos tinuruan siya. So nung nakaalis na yung nag-request ng gitara, may tumutugtog na, 1, 2 kanta lang. Nung nakalagpas na yung 7 months siya, wala na nagigitara. No? Of course, nung nawala kami si Sister Jing, pag-pray natin. So mga kapatid, ganun po yan eh. And then sabi niya, itawid mo sila, no? Thou and these people unto the land which I do give them. Sabi niya, ilabas mo sila dito sa wilderness, ipasok mo sila sa promised land. Alam niyo yung vision ng promised land, mga kapatid? Siyempre, sa kanila, promised land, literal, Israel. Sa ating mga Kristiyano, promised land, yung spiritual maturity. Lahat tayo, gusto ng Diyos, makatawid tayo mula dun sa hindi ka mananampalataya, papunta dun sa pangalawa, anak ka ng Diyos. Pero gusto niya rin, itawid ka mula sa pagiging anak ng Diyos, maging matibay kang lingkod ng Diyos. Yun ang promised land, no? Yung dumating kayo sa spiritual maturity. Now, ang sabi niya ngayon sa verse 3, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. Ang ganda nitong, actually, original na binigay ito kay Abraham. Alam niyo ibig sabihin ng salitang yun? Sabi ng Abraham, malis ka dyan. Tapos pasok ka sa promised land, hindi nakapasok siya sa Kanaan. Nung panahon na, ang daming mga nakatira doon, Canaanites, mga kalabang tribo. At sabi ng Diyos, basta lumakad ka lang. Lahat nakapakan ng paa mo sa'yo. Ginawa ni Abraham yun. Pag binasa niyo yung Genesis 12 hanggang kung kailan siya namatay, lakad lang siya ng lakad. Pagka napagod siya, tatayo siya ng tolda. Tapos pagka nagka-problema rito, tatawid. Pero ang pinlano niya, nilakbay niya mula north. Galing kasi siya sa Syria, sa Lebanon, pababa sa Egypt. In-apply ni Abraham yan. Lahat nakapakan ng iyong paa sa'yo. Pero nung buhay si Abraham, hindi niya nakuha yung lupa. Actually, binili nga yung lupa na pinaglibingan sa kanya. Yung Cave of Macpela. Pero sa isip niya, mapapasalahi ko to. Kasi pangako ng Diyos Mga kapatid, ang principle, magbasa kayo ng Bible. Pag may nakita kayong promise, i-claim nyo.
Pero huwag nyo naman bigay na, Panginoon, I want it now. Huwag gano'n. Sabi mo, Panginoon, naniniwala ko, patitibayin mo pananampalataya ko. Sundin mo yung paraan niya. Aral ka ng Bible, attend ka ng church, mag-serve ka. No? Naniniwala ko, gagawin mo akong prosperous. May mga patakaran sa Bible. Pero i-claim mo. Kung hindi man sa'yo, at least yung magiging susunod mong lahi. Okay, sabi niya, kung paano ko binigay kay Moses, sa verse 3 ako, that as I have given unto you, as I said unto Moses. Alam niyo kaya nga ngayon nagkakagyera sa Israel? Ang panghawak lang ng Israel, Bible. Sa amin yung lupa na yan. Now, historically, parang sa mga Palestino. Pero kung tutusin, sa kanila yan. Panahon pa ni Abraham, tapos nung dinivide na nila ng 12 tribes, kaya lang may mga kalaban, minsan napapaalis sila, binabalik sila. Dumating yung panahon, natalo sila sa giyera, dinala na sila sa Babylon, Persia, pero ibinalik sila ng Panginoon bago nag-New Testament. Ay, ibalik sila. Kaya lang, after nilang ipinako ang Panginoon Jesucristo, alam niyo, parang pinalo din sila ng Diyos. At 70 AD, parang 37 years after ipinako ang Panginoon, tinalo sila ng Roman Empire. Kaya yung mga Hudyo na yan, tinanggal talaga sa Israel. May mga natirang konti, pero kinalat sila sa Europe. Noong panahon ni Hitler, pinagpapatay sila. Doon naman na uso yung tinayo yung United Nations. Anong purpose ng United Nations? Ang unang batas na ginawa nila, bigyan natin ng lupa yung mga Hudyo na yan na nakatanak. Saan sila natural na ibabalik, kundi sa original ng lupa nila. Pero 2,000 taong wala sila ron. Kaya magulo. Kasi ang mga Palestino talaga, yung mga nanirahan doon. Pero alam nyo, nung nakatira sila, hindi nila na-develop ang lupa. Wala sila, para lang silang mga, talaga, parang nasa disyerto na. Yang Israel, nung bumalik sila, pag inaral nyo po ang kwento, puro milagro yan. Hanggang ngayon, kung bakit kalaban nila lahat na nakapalibot, hindi sila natatalo. Bakit? Pangako ng Diyos eh. Basahin nyo, mula sa wilderness, alam mo kung ano yung wilderness? In this Lebanon, even unto the great river, ang great river dyan yung Euphrates. Pag sinama niyo yung Euphrates, actually kasama pati Iraq, sa lupa ng Israel, pati Saudi, pati Jordan, no, yung ibang bansa. So mga kapatid, yan ang lawak ng kanilang teritoryo. And unto the great sea, toward the going down. Saan yung great sea dyan, yung Mediterranean Sea. Ako po, napuntahan ko lahat yung lugar na yan. Mediterranean Sea, yung Israel, nilibot ko po yan sa biyaya ng Panginoon. No? And then verse 5, there shall not any man. Ito ngayon, ang una niyang pangako, alam niyo may pangako ang Diyos eh. Ang una niyang pangako, yung tinatawag na territorial possession. Sabi niya, sa inyo yan. Ang galing ng Panginoon, di ba? Ngayon ang tanong niyo, ba't binibigay ng Diyos may unang nakatira? Balik kayo sa original. Sino ba ang naglikha ng mundo? Ang Diyos. Ang sabi ng Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Kahit yung may-ari ng President Hotel na to, ang tawag dyan, pinagkatiwalaan lang ng Diyos. So sino yung nagmamayari ng mga lupa dito sa Armenia, sa Pilipinas, sa US, lahat yan sa Diyos. Sino ba tayo? Anak tayo ng Diyos. Sino ang mas may karapatan? Siyempre yung anak. Pero abang yung mga anak ng Diyos hindi pa handang mag-handle ng malalaking propriedad, no? Pinapamahala muna ng Diyos sa mga hindi niya anak. Pero kapag may mga Kristiyano na kinlay mo ng Panginoon, ganito pala, ikaw pala nagmamayari ng lahat. Kaya yung upa rito, alam nyo, may kausap nga ako few days ago eh. Sabi ko, Brad, mag-pay mo kami, lilipat na kami sa sa President. Magkano po ba upa? Ganito. Sabi ko, doon sa dati, ganito. Actually, sasabihin ko sa inyo, no, nung umalis tayo ng Sunday, hindi ko binigay yung susi. Sinadya ko yun. Although hindi naman hinihingi, pero normal yun, di ba? Iniwan na natin eh. Alam niyo kung bakit? Hindi ko, parang nagkakaroon pa rin ako ng doubt sa sarili ko. Para isipin nila na babalikan pa natin sila, di ba? Kasi hindi naman, parang sinabi natin, winter. Pero biglang tumawag sa akin, few days, no? Parang mag-Tisya tayo, o Lunes. So, sabi niya, last day nila ba yun? Napansin nila, wala na yung gamit natin. Oo, sabi ko, yung susi, ba't di mo ganun ba? Sabi na kinukuha. So, sinuli ko na ng Webes. Ano yung ibig sabihin nun? By faith na yan. Baga, wala ka ng, ang tawag kasi ako, tapos ko ng engineering. Yung mga engineer po, ang training nila, safety. Yung lagi silang merong backup plan. No? Kahit hindi ako nagsasalita, nung hindi ko binigay yung susi, parang ibig sabihin nun, sila, parang iniisip nila na temporary lang tayong tumigil. Nasa ating pa yung susi, babalikan natin. Pero nung binalik na yan, naku, ibig sabihin yan, alam niyo yung salitang, we reach the point of no return.
Ang ibig sabihin niya, magtiwala na tayo sa Diyos. Alam mo, ba't ako nagdududa? Kasi doon, 20,000 ang upa natin, madalas, kausapin yung mga treasurer. Yan, sila nag-aabono, minsan may kakausapin silang miyembro, minsan kami mag-asawa, ngayon nag-30 na. So parang sila, hinahamon ako ng Panginoon na pag binigay mo yung susi na yan, maniwala ka. Puprovide ng Panginoon. Ayun ang una sinabi ni Brother Darwin kanina. Jehovah Jireh tayo. O Jehovah Jireh. So, ganito rin yung sinasabi ng Panginoon na, una, sa inyo yan. Pangalawa, may kalaban. Mga kapatid, kapag ka sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, laging may problema. Yes. Bakit sinabi niya sa verse 5? There shall not any man be able to stand before thee all the day of thy life. Ibig sabihin, habang sinusunod mo ang Panginoon, nasaan mo si Satanas, kukontrain ka. Kaya huwag kayong mangarap ng buhay na walang problema. Kahit yung hindi mananampalataya, may problema. Ngayon na nananampalataya ka, may problema, pero ang advantage mo, may katulong ka na, ang Diyos. May pangako siya mamaya dyan, no? Basta sabi niya, ang pangalawang pangako niya, may lalaban man sa inyo, hindi sila mananalo. Kung isa ka nakakita ng labanan na gano'n, 100% ka siguradong panalo, pero lumabang ka. Meron mga ibang Kristiyano, hindi lumalaban eh. Hindi ka mananalo. Kaya yung kasabihan sa Tagalog, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gawin mo yung bahagi mo, gagawin ng Diyos ang bahagi mo. Pero yung iba, kunwari, sabi ng Panginoon, give us this day our daily bread. Hindi ibig sabihin nag-pray ka na bigyan ka niya ng pagkain, hindi ka na magtatrabaho. Yes. Tatrabaho ka, ang Diyos ang mag-o-open ng employer, ang Diyos ang kukontrol sa puso ng employer para sweldoan ka, pero nagtrabaho ka. Minsan yung iba, hindi nila binabalanse yung Bible eh. Katulad ng Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Abay, ginawa ng iba, hindi natin kailangan ng tinapay. Hindi ka nasabi. Hindi lamang, ibig sabihin lamang, kasi maraming tao, puro tinapay lamang ang hinahanap sa buhay. Hindi sila nagsisimba, hindi sila nagbabasa ng Bible, hindi sila nananalangin, puro kayod marino. Ayun ang sinasabi ng hindi lang sa tinapay kasi may kaluluwa ang tao. Yes. Pero hindi niya sinabing hindi mo kailangan ng tinapay. Panginoong Jesucristo nga, kumain eh. Kaya sa mga kapatid, babalansin natin ang Bible. Okay, tuloy natin ang verse 5. Walang tatayong kalaban nyo before all the days of thy life. Biro habang buhay ka. Kasi anak ka ng Diyos eh. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Actually, ito yung verse na pinanggalingan ng Hebrews 13:5 na sinasabing, I will never leave thee, nor forsake thee. Ito yung original. Actually, sinabi yan kay Abraham. Ipinasa kay Moses. Ngayon, pinapasa na kay Joshua. Tayo na yung Kristiyano ngayon. Tayo yung anak ng Diyos na nandito sa mundo. Sa atin din yung verse na yan. Saan man tayo pumunta, I will not, alam niyo yung salitang, I will be with thee? The presence of the Lord. Sabi ko nga sa inyo, our safety does not mean the absence of danger. Wala kayong makikitang lugar na walang kapahamakan. Pastor, saan ba ako pwedeng tumira na walang magnanakaw, walang mangguguyo, walang sakit? Wala. Ang dapat mo nang tanungin, anong gagawin ko para mapaglabanan ko yan? Dapat kasama mo ang Panginoon. Yes. Kaya our safety is not the absence of danger, but the presence of the Lord. Kailangan kasama mo siya. Lagi na pangako niyo, I will be with thee. Tapos, I will not fail thee. Hindi kita bibiguin. Alam niyo, kung kayo sanay sa tao na nangako ng 10, minsan isa lang ang matutupad. Ang Diyos, lahat ng pangako, tinutupad. Kaya sabi niyo, yung ibig sabihin, I will not fail thee, hindi ka madidisappoint sa akin. Ewan ko, bakit ang tao, nagtitiwala tayo sa taxi driver, may hahatid tayong safe dun sa pupuntahan natin. Yes. Nagtiwala tayo sa binili natin pagkain na hindi sasakitan siya natin. Nagtiwala tayo sa piloto na hindi babagsak ang eroplano. Pero sa Diyos, di tayo nagtitiwala. Ang sabi niya, kung pinagtitiwalaan mo yung tao, pangkaraniwan, madidisappoint ka pa rin dyan. Lalo na yung mga love life na yan, maraming disappointment dyan. Pero sabi ng Panginoon, ako pagtiwalaan mo, I will not fail thee. Hindi ka mabibigo, hindi ka luluha, kumbaga, no? Nor forsake thee. Alam nyo, yung dalawang yun, dinidin ko lagi sa inyo eh. Yung salita, lalo na sa Hebrew, sabi niya, I will never leave thee, nor forsake thee. Anong pagkakaiba ng dalawa na yun? Nakaraming iba magkapareho, I will never leave thee. Ibig sabihin ng I will never leave thee, yung wala kang kasalanan, hindi ka niya iiwanan. Pero sa mundo, wala ka pang kasalanan, iniiwanan ka na eh. Yung forsake, mas mabigat. May kasalanan ka na, hindi ka pa rin iiwanan. Yun ang ibig sabihin ng forsake. Hindi ka niya ibibitin, hindi ka niya itatatwa. Kahit may kasalanan ka, hindi ka niya kukonsintin sa kasalanan mo, pero hindi ka niya bibitawan.
a love that will never let you go. Ngayon konting maghihiwalay na Sabi nga, kinakasal ako, nagkasal ako ng marami. Till death, do us part. Yung death doon, utang, di ba? Ay, ano pala, kamatayan. Ngayon, utang na, nagkakahiwalay na Ginawa ng death na utang, imbis na kamatayan, no? So mga kapatid, may commission ng Diyos kanya, kay Joshua. Sa atin din, may commission ngayon, mga kapatid, no? Okay. Nandun na tayo sa second part, mga kapatid, God's covenant, panata. May panata ang Diyos, yung sabi niya, sa inyong teritoryo na yan, meron pang enemy subjugation, lagi kayong may military victory, lifetime yan, at nasa pangatlo na tayo, yung promise of God's presence. Pinakamahalaga yan. No? God's presence will be abiding, siya yung mag-guide sa atin. Alam mo, ang sarap kayang magtiwala sa Panginoon. Kinapos ka ng karunungan, anong pangako niya? May meron siya, di ba? James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask of the Lord. Yung karunungan, yung decision making. Pag wala ka ng lakas, ang sabi ng Panginoon, I can do all things through Christ who strengtheneth me. No? Pag kinakapos ka ng pera, God is the provider. Lahat yan, mga kapatid, no? I-guide ka, pagka nalulungkot ka, i-comfort ka niya. No? Assuring presence. Yan ang pinakamahalaga sa atin, mga kapatid. Now, may application yan, may katulad yan sa New Testament. Yung Matthew 28:20, di ba? Nung sinabi niya, umayo kayo, ipakaral yung Ebanghelyo, bautismo na naniwala, teaching them to observe all things. Ang dulo nun, and lo, I am with you always. No? Always. Alam niyo, maganda sa Panginoon ang pangako niya. Hindi lang sa simbahan niya, sa samahan. No? Nasa opisina ka, nasa palengke ka, nasa bus ka, nasa aeroplano ka, yung salitang always, ang ibig sabihin nun, walang magse-separate sa iyo sa Panginoon. Nandiyan siya, kaya lang minsan hindi mo nararamdaman na nandiyan siya kasi may kasalanan ka. Pero hindi siya umaalis sa iyo, mga kapatid. Yan ang sinasabi niya, no? Mga kapatid, meron pang verse nga yung Hebrews 13:5. Pwede ba natin makita yung Hebrews 13:5? Actually, para mapagkumpara niyo, yung binabanggit sa Hebrews, yan yung galing sa Joshua chapter 1. Hebrews 13:5. Kaya lang mas pinabigat pa yung salita, no? Ang sabi ng Hebrews 13:5, Hebrews 13:5. Okay, ang sabi ng Panginoon, let your conversation be without covetousness. Ingat tayo, huwag tayong sakil, no? Ibig sabihin ng conversation dyan, yung manner of living. Be content with such thing. Kailangan kontento tayo, ano man meron tayo, no? And, ang sabi niya, for he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. Tatandaan niyo yung dalawang salitang yun. Habang wala kang ginagawa sa Panginoon, wala ka pang mali, hindi ka niya iiwanan. At kahit may mali ka na, hindi ka niya ipupursake. Tatandaan nyo. Then verse 6, so that we may boldly say, dapat ang Kristiyano raw, lagi siyang matapang, hindi sa pakikipag-away, matapang sa pagharap sa problema. Yun. Kaya lang minsan, ang problema mo, alam mo, how can I face my problem? Masabi nga, no? If my problem is my face. Pero mga ganun, no? Nakalagay, pagising mo sa umaga, laki na agad ng problema mo, Tumingin ka kasi sa salamin. No? Kung ikaw hindi mo matanggap ang mukha mo, ang sarili mo, ang Diyos tanggap na tanggap ka niya. Tatandaan niyo, no? Ano man ang mukha mo, ano man ang lahi mo, ano man sitwasyon mo, mahal ka ng Diyos. Yes. Unconditional ang tawag dyan, no? Kaya lang tayo, naapektuhan tayo ng mga media, naapektuhan tayo ng mga artista, na akala mo, huwag hindi mo sila kakuka, hindi ka na tatanggapin. Hayaan mo sila, no? Ang Diyos, mahal na mahal ka. Anong sabi ng verse 6? So that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear, but what man shall do unto me. Alam niyo, sa mundong ito, malipit ang tao. Lagi ko kayong nawarningan. Kaya nga, umiwas tayo sa away. Pero minsan, kahit umiiwas ka, may mga away sa'yo. Ano yan? Ang Panginoong Jesucristo nakipag-away, nang away ba? Hindi, pero ang daming umaway sa Kanya. So, babala na yun. Kung yung perfect Son of God at walang kasalanan, may umaway sa Kanya, ikaw pa kaya, ako pa kaya na makasalanan? Kaya alisin nyo sa isip nyo yung sana mabuhay akong walang kaaway. Pero ang gagawin lang natin, umiwas tayo makipag-away. Kasi nga ang principle, ilang taong magagalit sa'yo para mapahama ka? Isa lang. Kahit batang maliit lang yan. Kung alam nyo, lagi ko pinakwento dito sa Pilipinas, no? Minsan merong isang congressman, napaka-powerful Isang bata lang ang nagpabagsak sa kanya. Yung kinasuhan, I think si Halos Sosyo. No? Hindi ko na alam ang merit ng pero napakayaman mo. Kung ilang babae kailangan mo, kaya mong bayaran. Pero dahil may isang siguro kumalaban sa kanya, ginamit yung isang bata.
Okay, kinasuhan siya doon. Yun ang kaso niya. Di ba, pagka minor de edad, nakulong siya. Although, kumakandidato pa siya, nananalo. Pero, ibig ko sabihin, anong magagawa ng kayamanan mo? Okay, sa kasaysayan mga kapatid, no? Minsan na nagpapabagsak sa mga matitinding isang tao lang. Si Julius Caesar, pag alam niyo yung mga kwento niya mga yan, no? Meron lang Cleopatra na may mga gagamitin ng mga babae, no? O kaya bata, isang matanda, kaya wag kayong mag-discriminate ng tao. Ano man ang lahi niyan, ano man ang mukha niyan, sabi sa Bible, live peaceably with all men, di ba? Sabi sa Romans, makipagkasundo tayo. Kaya lang, huwag ka rin pusong mamuna, ginawa mo na yung tama, meron pa rin mag-isip ng masama. Okay? Pero sabi ng Panginoon, panalo pa rin tayo, ano man ang mangyari. So yun yung nangyari. Punta na tayo sa pangatlo. Ito na yung utos ngayon ng Diyos. Kaya ako sinasabi sa inyong new location, kasi nga, sanay sila sa Egypt. Ilang taon sila? 430 years. Nasanay na rin sila sa wilderness, 40 years. Ngayon, sabi ng Diyos, hindi pa yan ang talagang perfect will ko sa inyo. Kailangan kayo nasa promised land. Kaya, new location sila. Tapos, new leader na rin. New leader na rin eh. Ang mga tao, sarili silang si Moses ang leader. Si Moses, alam nyo, ito nga lang, kahit sa leadership dito sa church, ingat kayo, kahit ako yung pastor nyo, ang principle dito, kung sino yung tumayo rito, irespeto natin. No? Dahil lahat yan, merong weakness, merong strength. Katulad na lang nyo si Moses, napaka-humble ng tao na yun. Sabi ko nga sa inyo, dinaig niya pa ang Diyos eh. Kasi dumating ang panahon na ang Diyos, nagsawa na eh. Sabi niya, Moses, tumabi ka dyan, papatayin ko na lang lahat yan. Nung nagalit ang Diyos sa wilderness. Kasi paulit-ulit na nagkakasala sila. Idolatry, kung ano-anong kasalanan. No? Alam mo, inawat siya ni Moses. Panginoon, huwag naman. Sabi ni Moses sa Diyos, ano na naman sasabihin ng mga Egyptians? Na kaya mo silang ilabas sa powerful na Egypt, pero hindi mo sila kayang itawid? Ano lang sasabihin ng mga nakikibalita? Kaya tayo mga Kristiyano, ingat tayo sa testimony natin. Lalo na, naglilingkod tayo sa Panginoon. Alam ko, may mga rights tayo, katulad ng pagpo-post sa Facebook, katulad ng mga, kung ano man yung, kunwari, sasabihin mo, may karapatan ka kahit ang Diyos, pinagbibigyan ka dyan, pero hindi yung sinasabing tama. Pero pag gusto mo maglingkod sa Panginoon, ang daming mata. Alam niyo ba, ang Kristiyano, daig pa natin ng mga artista. Ano kung bakit? Yung artista, nagbabayad sila ng PRO para pag-usapan sila. Kasi ba't mo alam yan? Dati ako dyan. Hindi lang ako nagtagal dyan. Dahil ito yan, nagbabayad sila para pag-usapan. Tapos yung mga PRO na kabawa, balita, kung ano may mga dyaryo, merong section niya ng pang-artista, di ba? Pang balita, binabayaran yung mga writer na yun. Para sa kanyang isang column, pag-usapan si ganitong artista. Para lang sila mapansin. Tayo, hindi nga tayo nagbabayad eh. Konting kilos natin. Ang daming mata na nakatingin sa atin. Ingat tayo. If you want to serve the Lord, yan ang sacrifice nga lang. Hindi ko sinasabing hindi tama yung ibang gagawin mo. Pero minsan hindi pwede yung, karapatan ko yun eh. Hindi naman yung, minsan, katulad ba, sa damit na lang. Sa damit, dito ako presko eh. Maring presko ka dyan, pero kami mga lalaki, hindi nyo alam ang psychology namin. Nakabihis pa kayo, nakakubad na kayo sa aming paligid. Lalo na kung hindi natuturuan ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, tama yung karapatan mo kung ano yung suot mo, wala ka namang masamang motibo, ang dami nakakakita sa'yo, hindi mo makukontrol ang isip niya. Yes. So, kung ikaw yung kinabagsak ng tao na yun, tingnan mo si David. Banal lang nga si David eh. May naliligo. Si Bathsheba ba naliligo sa bahay niya? Sa bahay niya. Kaya lang, nagkataon na yung palasyo, mataas ang pwesto, siya nasa compound siya. Yung mga kapitbahay niya, hindi siya nakikita kahit maligo siya ng gabi. Normal yung naliligo sila, may balon, nasa loob ng compound, gabi sila naliligo talaga. Kaya yung palasyo, mataas ang pwesto eh. Kasi David hindi makatulog. Nagpapahangin lang siya. Wala siyang malay, wala siyang planong masama. Dami niyang asawa eh. Kaya nung pagka napatingin siya, yun ang problema eh. Sa unang tingin daw, hindi pa kasalanan eh. Pero pagka tumagal ka na ng ilang minuto, o kaya napalitas, binalikan mo, yun yung kasalanan. Si David, sino yun? Curiosity ba? Tapos nagpadala na ng sundalo, hindi nga siya pumunta eh. Interview nyo. Alam mo yung interview, may ano na nga si David dun eh, may warning na eh. Ang sabi nang nag-interview siya, may asawa pala eh. Actually, nung panahon ni David, pwede mag-asawa ng marami. Pero kung gagayain, wala na tayo sa panahon ni David. Pwede mag-asawa ng marami, basta dalaga.
makakasalan niya lahat yan. Pero yung asawa na may asawa, kahit hari ka, hindi pwede, no? Kaya lang ang nangyari, inano na siya nilarningan na siya, sir, may asawa pala, pangalawa, alam niyo po ba kung sino yung asawa niya? Abay, ano nyo, tauhan nyo, sundalo nyo matapang. Nandun siya sa labanan, na-overtake na siya ng, alam niyo na yun, yung kasalanan, ano, pinakuha niya na. Kasi ito pa, di ba minsan, magsasamang babae at lalaki, marami nga, 1 taon, 2 taon, di nagkakaanak eh. Yung sabi siguro ng David, 1 beses lang naman eh. Ay, yung 1 beses na yun, nabuntis. Kasi, bisyo, your sin will find you out. Yung kasalanan mo, hindi ka pwedeng itago. Bulgar ngayon. Para itago niya, pinatawag yung sundalo. Sabi niya, relax ka muna ba nakikipaglaban. Buti na lang yung sundalo, magaling. Hindi siya umuwi sa bahay niya. Huy ka. Siyempre, sabi ka sa asawa mo, para nga mai-cover up. Kung magsisiping yung mag-asawa, ang dating nun, anak mo, asawa, hindi nga umuwi. Sabi niya, sir, hindi po pwedeng magpakasarap sa buhay eh. Yung mga kasama ko, namamatay, nasasaktan. Ang ginawa ni David, dahil hindi niya na maitago, sige na, balik ka rin, kaya nagpadala ng sulat, nakalagay sa sulat. Dinala pa ni, ano ang pangalan ng asawa niya? Kalimutan ko na tuloy. Basta, yung sundalo niya, no? Makakalimutin na ako. Dala niya ngayon yung sulat, hindi niya alam na yung sulat na yun nakalagay doon, sabi kay General Joab, ilagay mo ito kung saan yung pinakamatinding labanan, marami namamatay. Si Joab, hindi naman siya pinanganak kahapon lang, alam niya na yun. Pero kailangan siya sumunod. Inassign niya, patay. Yung asawa, no? Tapos kinuha na ni David. Pinakasalan naman. Pero alam niyo, may consequence yun. Patay ng anak. No? Tapos, pangalawa, sabi ng Diyos, nung pinadala yung prophet na si Nathan, isa lang ang pinapatay niya. Actually, murder yun eh. Pinapatay niya yun. Kahit na nasa gera, pero mali yung utos. Hindi naman siya dapat doon nakadestino. So, kinasuhan siya ng murder. Actually, alam nyo, kami inaral namin, rape din yun. Rape din yun. Marami nagsasabi, siyempre gusto rin ni Bathsheba kasi hari yun. No? Pag inaral nyo ng malalim yun, rape yun. Kasi pinakuha. Tapos hindi makatanggi. Ano? At ang parusa ng Panginoon, matindi rin. No? Patungkol sa rape din. So mga kapatid, ganito po tayo. At least, meron pong commission ng Diyos kay Joshua. Pangalawa, may covenant siya, sa akin din may covenant. Pero pansinin na natin yung utos niya sa verse 6. Dito po tayo magtatapos. Verse 6. Siyempre si Joshua ng kapatid, may tatlong mabigat siyang problema. Ang tawag ko nga rito, una niyang problema, there is a great loss. Nagluluksa pa siya eh. Nawalan siya ng great leader. Actually, hero niya si Moses. Kung alam niyo lang ang kwento, nung si Moses ay buhay pa, minsan may ibang nagpa-prophesy. Ano sasabihin ni Joshua? Sir, pero nagpo-prophesy doon, binawalan ko eh. Ibig sabihin niya, para sa kanya, ang prophet lang si Moses. Pero actually, pwede naman talagang tumawagin ng Diyos ng ibang mga tao na magpa-prophesy. Ang sabi ni Moses, hayaan mo sila. Kung ginamit ako ng Diyos, gagamitin. Pero makita mo kagad yung blind loyalty ni Joshua. Sa kanya, isa lang ang prophet. Sa kanya, isa lang ang leader. Hanggat buhay to, namatay. Minsan ganyan tayo mga kapatid eh. Ingat tayo ha. Pag may tao kayong mahal na mahal, delikado yan. Kukunin ng Panginoon. Actually, yun ang kwento din kay Isaac eh. Kaya nung sinabi ng Diyos na, Moses, ialay mo nga yung anak mo, yung kaya sa isa mong anak na pinakamamahal mo anak. Kasi na-develop na yung, ang tagal niya inantay, 25 years. Tapos matanda na siya na naging anak niya. Parang anak katapunan niya. Tapos naging 13 to 15 years niya nang kasama. Malamang na-attach na si Abraham doon. Naku, natatakot na rin ang Diyos. Baka mabaling na ang attention dito, no? So, kaya sinabi ng Diyos na, Abraham, ialay mo yung anak mo. Ibig sabihin mo, alay mo, papatayin talaga. Buti na lang, pumasa si Abraham. Okay? Tapos, ingat din kayo. Huwag kayong galit na galit sa isang tao. Kasi pag galit na galit kayo sa tao, yan ang hindi aalisin sa inyo ng Diyos. Marami rin akong prueba niyan sa Bible. Alala niyo si Job. Si Job sa Book of Job, pinatay lahat ng anak niya, sabay-sabay, di ba? Pero yung asawa niya, masamang asawa. Nagi. Siguro, pinagpipray talaga ni Job, Panginoon, na alisin mo na itong asawa ko, kahit wala na akong asawa. Siguro, lagi niya pinagpipray, patayin mo na yung asawa ko. O kaya, pero alam mo, pinatay ng Diyos, tinanggal lahat ng kayamanan, tinanggal ang lahat ng anak, tinanggal ang kalusugan, sino lang ang natira? Tapos nung may sakit na si Job, sabi niya, ba't di ka pa mamatay? Pero mamatay ka na, sumpa mo ng Diyos mo para wala na akong alagaan.
Oh, pero yun ang tinira ng Panginoon. Kaya ingat kayo, no? Huwag kayong pupunta dun sa dalawang extreme. Huwag mong mamahalin ng todo-todo, no? Na tapos hindi mo na ibibigay yung ganung pagmamahal sa Diyos, delikado yan. Huwag ka rin maasar na asar sa isang tao. Naku, baka kakaasar mo, iyan ang bigay sa iyo ng Panginoon. No? So mga kapatid, yun ang una niyang there is a great loss na walang celebrating. Pangalawa, a great responsibility. May mabigat siyang obligasyon, di ba? Ilang tao yung obligasyon niya? 3 million. Kaya ayaw niya maging leader. Actually, minsan ganito sa leadership sa simbahan, kahit sa gobyerno, kung sino yung ayaw maging leader, hindi na tinatawag ng Diyos. Ako ayaw ko magpastor eh. Ang personality ko, ang tawag to na, yung bang, aloof. No? Mahina ang makipagharap sa tao. Pero minsan, ganyan ang Panginoon eh. Etong si Joshua, siguro ayaw niya maging leader, ang dami nito, 3 milyon. Okay lang ako second man. Actually, tuwa siyang mag-second man lang kay tawag sa kanya second man. O baka yung iba dito, mag-isip kayo, uy, 1 taon na ako yung assistant ng pastor, dapat ako na yung pastor. Mga kapatid si Joshua, 40 years. 40 years ang assistant ni Moses. Tapos nung siya lang ilalagay ng Diyos, ayaw pa niya. Feeling niya, hindi pa niya kaya. Ito yun eh. Kaya sinasabi ng Diyos, Panginoon, nawala na ngayong great leader ko, ang laki pa nito, obligasyon na kakargahin ko. Anong pangatlo niyang problema? A great obstacle. Alam niya kung ano yung lalabanan nila kasi espiya na siya dati. 40 years ago, pinadala siya ng espiya. Nakita niya kung gaano kalakas yung mga sundalo, kung gaano katatapang, gaano katatas yung mga bakod. 40 years ago, nag-spy out na sila eh. Kaya alam niya yung sasabakan niyang problema. Mga kapatid, ikaw ba may problema ka rin ngayon? Ano problema natin? So, wala akong pera. So, matanda na ako. Pastor, mahina ang katawan ko, may sakit ako. Maraming anak ko, may asawa akong ganito. No? Mga kapatid, hindi na tayo lalaki pang problema kay Joshua. 3 million yan. At alam niyo ba kung sino yung mga Hudyo? Sila yung pinakamatigas na ulong tao sa buong mundo. Kaya sila tinuring sa parang tupa eh. Yung ibang klase talaga sila. No? So mga kapatid, tapos yung papasukan nila yung obstacle nila, alam niyo, unang obstacle nila, water kagad eh. Jordan River. No? Pag nakapasok sila, yung wilderness, natawid na nila, may mga warriors pa. Alam niyo kung ilang cities ang dinusog nila? 31 cities yan. Although ang sikat lang sa atin, yung Jericho, yung AI, parang 5 lang yung binabanggit. Pero pag binasa niyo yan, 31 yan. Parang ginawa lang ng Bible, nagbigay lang ng sample na ganito yung ginyero nila, pero lahat yung ginyero. So mga kapatid, meron pa bang lalaki ng problema sa problema ni Joshua? Pero ano ang solusyon sa kanyang problema? No? Kapag may problema ka minsan kapatid, baka isipin mo, ay ayoko nang lumusog, kontento na ako dito sa wilderness. May mga tao ganun. Ay, ayoko. Membro pa nga lang ako, dami nang pumupuna sa akin. Tatayo pa ako dyan para magkanta sa choir. Ay, atakin ako ng mga tao. Parang sabihin mo, kontento na ako dito. O kaya, hindi, balik na lang ako sa Egypt. Marami sa kanila, gusto na bumalik sa Egypt. Baka sabi, buti pa naman believer ako. Hindi mo, pag Sunday, malaya ako kung magtutur ako, kung magpa-party ako sa bahay, matutulog ako. Minsan may mga ganun pa nagko-contemplate, no? Imbis na mag-forward, hindi lamang nag-stay na lang, yung iba, bumaka pa. Yung pinakamaganda dyan, move forward. Yun ang sabi ng Diyos kay Joshua. Joshua, kasi kaya siya nakayuko, gusto niya, doon na lang, dito na lang kami. No? Pagluluksan na lang namin, hindi, tayo ka. Tapos ang sabi niya, go over this Jordan. Yung salitang go over this Jordan, tumawid kayo sa Jordan River para makapasok kayo sa promised land. So mga kapatid, kapag ang Diyos ay nagbigay ng pangako, ano ngayon ang pinakamaganda? Etong gusto ko sa mapansin nyo. 3 beses sinulit yung salitang be strong and of a good courage. Pansinin nyo, sa verse 6, be strong and of a good courage. Ano bang bigat na problema kapatid? Ang Diyos ang nagsasalita rito, maging malakas tayo sa Diyos, maging matapang tayo sa Diyos, huwag sa sarili mo. For unto these people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Para sinasabi niya, pinangako ko yan kay Abraham. Alam niyo ba kung ilang taon na mula kay Abraham? Papunta kay Moses, 500 years. Joshua pa to. Siguro, 600 years ng pagitan. Pero para sinasabi ng Diyos, 600 years ago, pinangako ko kay Abraham, sa mga anak niya, sa apo niya, ngayon, ikaw lang ang makakatupad finally sa promised land, no? Pero tumawid ka. Hindi pa rin mapapasin nyo yan, kahit binigay ko na sa inyo, tatawid pa rin kayo. Verse 7, pangalawang lumabas yung salitang
Be strong. Only be strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law. Kailangan lang habang kiniklaim natin yung pangako ng Diyos, susunod tayo sa kautusan ng Diyos, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Mga kapatid, kung gusto niyo ng tagumpay sa buhay, tingin kayo sa Diyos, tingnan niyo yung salita niya, tatawag si Satanas sa kanan, tatawag sa kaliwa, tatawag siya sa likod. Pero dapat nakapokus ka. No, mag-focus tayo, mga kapatid, sa pinagagawa ng Diyos. Pangatlong sinabi yung salitang, be strong, verse 9. Have not I commanded thee? Be strong, and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. Kung ka madidismaya, the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Saan ka pa? Saan ka man pumunta, hindi ka bibitawan ng Diyos sa sama. Actually, sabi ko 3 beses, 4 na beses pala lumabas. Nakita ko, tingnan nyo sa dulo, verse 18. Sa dulo na lang ng verse 18, only be strong and of a good courage. Mga kapatid, ibig sabihin, kaya inulit-ulit yan ang kailangan din natin panghawakan. Magpakalakas tayo sa Panginoon. Di ba kinanta natin, sis? Dapat pala ngayon natin kinanta yun, be strong. Ito yung kanta natin, last week ba yun? Basta kinanta natin, be strong. Ito yun. Kaya lang sa Panginoon, be strong in the Lord, mga kapatid, ano? At pagka nasa yung Panginoon, matapang ka eh. Hindi dahil sa matapang ka talaga, nangaaway ka, hindi. Alam mo kakampi mo ang Panginoon. Alam mo matatalo yung kalaban, ano? Wala silang panama. Kasi God is immutable, hindi nagbabago ang Diyos. Alam mo sa tao minsan, pag nililigawan ka pala niya, sabi niya, ikaw at ako, laban sa mundo. Mga ganun siya, no? Mga ganun, maraming pangako siya eh. Relax ka lang, sagot kita. Sabi ng pakiramdam, di ba? Abay, naka-1 taon pa lang, 2 taon pa lang, wala na, no? Araw pa na. Iba na. Parang nung naliligaw, ang sabi niya, pag sinusulatan kanya ng tula, o kaya kanta, sabi niya, wow, pag kita'y nakita, sabi niya, ikaw ay napaka-charming, sabi niya. Eh, nung asawa na, very alarming na raw. Nakaka-alarm na siya, pagka tumingin pa lang, okay, nagsalita pa lang, natataranta na. Mga kapatid, pero ang Panginoon, hindi siya nagbabago, kaya magandang magano sa tiwala niya. Tsaka sovereign siya. Kung ano yung pinangako niya, kaya niyang tuparin, mga kapatid. Ano? Now, balikan natin ngayon yung verse 8. Verse 11. Dito tayo magtatapos. Bukod sa sinabi niyang be strong and be courageous, paano ka magiging matapang? That thou mayest observe to do according to the law. Si Joshua, may tanim na siyang salita ng Diyos. May karga na siya. Ang sinasabi na lang ng Diyos, i-apply mo na. Now tayo, baka wala pa tayong ganong salita ng Diyos. Bago natin makuha yung pangakong be strong and of good courage, aral muna tayo ng salita ng Diyos. Yan ang magpapalakas sa atin, no? Tapos sabi niya, which Moses my servant commanded thee. Tinuruan siya ni Moses. Dinisciple siya ng 40 years. Huwag kang liliko sa kanan sa kaliwa. Verse 8 tayo ngayon. Verse 8. This book of the law, which is the Bible. Nung panahon nila, 5 pa lang. Kasi Joshua pa lang to eh. Pero ngayong panahon natin, buong libro na ng Bible, no? Buong aklat na, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon na hindi natin pwedeng pabayaan. Anong gagawin natin sa salita ng Diyos? Shall not depart out of thy mouth. Ano ibig sabihin nun? Kakagating ko yung salita ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, sa Bible kasi, ang meditation, binabasa mo, maano yung bibig mo. Sumasabay yung bibig mo. Parang kang kumakain. No? Kaya nga, pagkain talaga ang salita ng Diyos. Ibig sabihin niyan, bukod sa binabasa mo, tapos lagi mong sinisirya hanggang may pagkakataon ka. Yan lagi ang basihan ng kilos mo. That thou shalt meditate therein. Tayo nga once a week eh. Kaya nga kahit bumahaba yung oras natin sa worship, baka nagtataka yung iba, Pastor, may scripture reading na si Brother Randy. May scripture reading pa si Brother Darwin. Tapos nagbasa ka pa ng ilang verses. Well, sinasamantala po natin, baka ngayon lang kayo nakabasa. Salita ng Diyos. Samantalang ang utos, night and day. At least man lang, kung naka-attend kayo, nakarinig na kayo, nakabasa na kayo ng ilang mga talata. Okay? So mga kapatid, nasa Bible yan. This word of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate. Alam niyo meditate? Imagine yung baka. Ang baka, di ba ko siya ba yung takot sa ano? Ang baka nga ba ang takot sa init? Hindi ko na, dalawa yan eh. Yung isa takot sa init, yung isa takot sa lamig. Pero ang baka, kahit ng kalabaw, kung takot man yan sa init, sabsab yan ng sabsab ng mga damo. Mamaya tatabi yan sa tabi ng puno, ilalim ng puno. Makita niyo nguya ng nguya. Ano yung bakit? Ang baka pala, at saka
Kalabaw, meron silang parang bodega, temporary bodega. So pag sinasubside niya, hindi niya muna yan ninunguya. Parang iniimbak niya lang muna dun sa lagay niya. Ngayon, pag mag-isa na yan, nagmumusticate na sa salitang English, yun ang eksaktong salita na meditate, nilalabas niya unti-unti dun sa bodega, nun niya palang inunguya, bago niya lululunin. Ganun dapat ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung bang, kung kaya mo gawin sa pagising mo sa umaga o anong oras available ka, basa ka ng ilang verse, tapos mag-isip ka, kakausapin ka ng Panginoon. Ibibigay niya yung kahulugan. Mag-meditate ka lang, mabibigyan ka niya ng guidance. Yan ang sinasabi nung, thou shalt meditate therein day and night. Ano ngayon ang pakinabang? That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Alam niyo sa Bible, mamaya may babasahin tayong gulong salita, no? Hindi, importante yung nagbasa ka. Importante yung nakinig ka. Importante yung aral ka ng Bible, pero hindi nagtatapos diyan. Kasi nakalagay dito, hindi lamang meditate, yun yung pag-aaral. Thou mayest observe to do. Di ba ang Panginoon Jesucristo sabi niya, teaching them to observe. Yung observe, obedience. Hindi lamang teaching them. Kailangan hanggat sinusunod nyo. Minsan nagtataka yung mga miyembro, Pastor, tinuro nyo na dati yung ba't inulit? Diba, marami pang hindi nakakasunod. Maring alam na pero hindi pa nasusunod. At kahit naman minsan ginagawa mo na, minsan pwedeng nagawa mo na, pwedeng bumalik ka dun sa hindi mo susundin para ma-remind ka na dapat okay lang yung sinusunod mo. I-bless ka ng Panginoon. No? Mamaya may papakita ang huling talata sa inyo. Tapusin muna natin dito. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Ano ngayon ang pangako niya? For then thou shalt make thy way prosperous. Lahat daw ng gagawin mo, lahat ng dadaanan mo matagumpay. Hindi pa yung hinahanap natin, prosperity, meron pa ng premise. Bago mo makuha yung promise na prosperity, kailangan gawin mo yung premise. Yung premise, yung kondisyon. Ang kondisyon niya, meditate upon the Word of God at saka i-observe mo yung Word of God. Para, isang pangako niya, prosperity ano ba? Then thou mayest prosper whithersoever thou goest. Saan ka man daw pumunta, magtatagumpay ka. Ibig sabihin niya, nagtrabaho ka, alam niyo tagumpay sa trabaho, hindi lang yung sweldo. Ang talagang tagumpay sa trabaho, yung fulfillment. Ano yung fulfillment? Yung ginawa mo yung isang bagay na gusto mong gawin, kahit hindi ka sweldoan. Sana, ako inahamon ko kayo, maghanap kayo ng trabaho na ang ginagawa niyo, yung gusto niyo talaga. Na kahit hindi kayo sinusweldoan, parang hindi kayo naiinip. No? Yung parang yung sweldo, bonus na lang. Pero natapos mo yung maghapon, siyempre, minsan buwanan ng sweldo, dahil gusto mo yung ginagawa mo, kontento ka na maghapon na yun, wala pa yung sweldo mo. Dapat ganun, yun po yung maganda sa buhay ng tao. Yun ang tinatawag sa Bible na magiging prosperous ka na, magiging success ka pa. Dalawa yung salita dyan eh. That thou mayest prosper whithersoever thou goest, and then thou shalt have good success. Ang sinasabi niya po, sa salita ng Diyos. No? Then verse 9, bago tayo pumunta sa last verse, have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid. Huwag kang matakot, may problema, kaya nga may afraid eh. Pero labanan mo yung takot, maging matapang ka sa Panginoon. Neither be thou dismayed, huwag kang madi-disappoint. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Last verse po tayo. Pwede tayo pumunta sa New Testament. Baka sabihin niyo, Pastor, Old Testament yun eh. Ano po bang equivalent niyan sa New Testament? Matthew chapter 7. So Matthew chapter 7, nag-Bible study kami. Ito rin ang isang pinasa naming verse. Ang sabi ng 7 verse 24. 24, basahin ko po. No? Sabi rito, therefore, whosoever heareth this saying of mine, si Kristo po nagsasalita, doeth them. Dalawa eh. Heareth at saka doeth. Kailangan dalawang gawin mo. Sino ka raw? I will liken him into a wise man. Biro mo wise man ka raw, ano pang mangyayari sa'yo? Which build this house, paano? Kapatid, yan ang buhay na matagumpay at matibay. Yung katulad ka ng isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bakit? Kasi sa sa gusto mo, magkakaroon ng verse 25. Anong meron sa verse 25? And the rain descended. Sigurado may bagyo sa buhay. The floods came, may mga baha. The winds blew. Naku, babayuhin ka ng malakas na hangin. Beat upon that house. Ang house dito, yung tako ha. Yung bahay, nilalarawan lang yan yung buhay. So, ang bagyo rito, ang ulan galing sa taas, ang baha galing sa baba, ang hangin kahit sa lamang direksyon. Ibig sabihin, ang problema, hindi mo alam kung saan manggagaling. Taas, baba, no? Kanan, kaliwa, likod, harap. Hindi nawawala yan. It blew and beat upon that house. Ano mo to? Nakinig na ng salita ng Diyos to. Ginagawa pa sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng tao may problema. Pero ang maganda lang na sinabi,
Kahit na binayo yon, it fell not. Hindi bumagsak. Bakit siya hindi bumagsak? For it was founded upon rock. Ang rock dito si Kristo at ang salita ni Kristo. Kasi itong inaaral natin ito sa New Testament, mga salita ni Kristo. No? Pero yung hindi, merong tao, tuloy lang natin sa 26, everyone that heareth the sayings of mine, na pareho rin siya, nakinig, but doeth them not. Yun mga pagkakaiba, hindi niya ginawa, shall be likened unto a foolish man, sa kamangmang na tao, which built his house upon the sand. Nagtayo ka ng bahay sa ibabaw ng tinatawag na buhangin. Ano mangyari? 27. Meron pa rin problema. The rain descended, pareho lang. The floods came, pareho pa rin. The winds blew and beat upon that house. Sabi ko sa inyo ang bahay mo itayo mo sa disyerto, itayo mo sa bato, pareho kayong babayuin ng bagyo. Pero pagkakaiba, it fell. Kasi hindi niya sinunod ang salita ng Diyos. And great was the fall of it. So mga kapatid, ngayon pong umagang ito, as a conclusion, sabi ko nga, ang title natin yung location o foundation. Ang tinutukoy ng foundation, Jesus Christ, at saka ang salita niya. No? Meron nga kanta yung mga bata, sabi niya, si Kristo ang sandigan, di mag-iiba. No? Si Kristo ang sandigan, di mag-iiba, mas matatag kaysa kabundukan, di mag-iiba. Tapos pinapalitan nyo ng ang Biblia ang sandigan, di mag-iiba. Dapat po, ganun sa buhay natin. No? Overcoming transition in life victoriously. Maraming transition, hindi lang yung pagbabago natin ng lugar, maring magbago ka ng employer, maring magbago ka ng bansa, no? Maring magbago, huwag na magbago ng mukha. No? Maraming pagbabago yung status. Sa Facebook, nakakatuwang pagmasdan, ano? Merong single, merong married. No? Hirap na hirap ako dyan yung complicated. Ano kaya yun? No? Yung status nila complicated. No? O kaya secret. So mga kapatid, magbabago, ang dami nagbabago, lugar, ano, trabaho, anything mga kapatid. Pero basta't nandiyan ang Panginoon at ang salita niya, sigurado tayo ng tagumpay. Thou shalt have good success, thou shalt have prosperity. So mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. Tayo po tumayo, tayo po magpasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagtityaga. Kung naniniwala, hindi po mawawala ng kabuluhan ang ating pinakinggan. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong dakilang biyaya na sa umagang ito, sa unang araw po namin sa hotel na ito, salamat sa maraming kapatid na dumalo, sa mga bisita, sa mga kaibigan, kababayan. Naniniwala kami na hindi po ito ang isa o simula, kundi magpapatuloy po ito sa mga susunod na linggo na patuloy mo pong dadalhin mo kami rito at magdadala pa po kami ng maraming mga bisita para mas marami po ang makarinig ng iyong salita. At sana po sa napag-aralan namin ngayon, ano man po ang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, katulad ng aming inaral na may mga bagyo, may mga ulan, may mga baha, na laging binabayo ang bahay o ang buhay ng isang tao. Subalit, ang isang matalinong tao, itinatayo ang kanyang buhay at ang kanyang bahay sa ibabaw ng matibay na bato. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At ang salita ng Panginoong Jesucristo, ito po yung nakikita namin sa Biblia. Nawa sa pamamagitan po ng mensahe nito, nakita namin ang ingredients, ang mga sangkap, kung paano kami magkakaroon ng matibay at matagumpay na buhay. Hindi po kami maaaring magtagumpay na hiwalay sa Panginoong Jesucristo. Katulad po ng sinasabi niya sa John chapter 15, without me, ye can do nothing. Pero ang sinasabi mo rin po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengtheneth me. At ang Panginoon ang patuloy na magbibigay ng tagumpay. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid, kung meron po kaming kasama na hindi nakakatiyak ng kaligtasan, nawa sa umagang ito, ikaw po ang kumausap sa kanila upang magtiwala sa Panginoong Jesucristo as Lord and Savior. Kung meron pong tumanggap na sa iyo at nais pa pong magpagamit sa iyo, lumago sa pananampalataya, that they may be convicted to follow you in proper waters of baptism. At sa mga tao pong nakasunod na sa dalawang hakbang na ito, ay dalangin ko po na magsuko ng buhay upang ipagkatiwala sa iyo kanilang buhay at paglilingkod. Habang lahat po na kayo po nakapikit ang mata, nais ko lamang po magbigay ng isang paanyaya, kapatid. Nakita mo ba ang sikreto ng matagumpay na buhay, ng prosperous life? Hindi pwedeng ihiwalay kay Kristo bilang anak ng Diyos nating tagapagligtas at sa salita ni Kristo, yan ay ang buong Biblia. Kung ninanais mo talaga na gumaya ka kay Joshua, napatunayan naman natin ang dami nilang kalaban, ang dami niyang obligasyon, at malungkot ang buhay dahil namatay ang kanyang leader. Pero pag binasa niyo ang Book of Joshua, napanalunan nila lahat yon, yung 31 cities. Naitawid niya sa ilog
naidala niya sa promised land, napaghati-hati pa nga nila ang promised land. Kapatid, kung gusto mo ng buhay na matagumpay katulad kay Joshua, gawin din natin yung sinasabi ng Panginoon. Be strong and of a good courage. Sa paanong paraan, meditate upon the Word of God and obey the Word of God. Yan ba gusto mong gawin commitment? Will you raise your right hand? Ipapanalangin kita, kapatid. Salamat po, salamat po. Wala pong ibang daan, kapatid. Kahit na maging mapera ka, kahit maging sikat ka, pansamantala po yung mga yan. Ang talagang pagtatagumpay na hindi nabibigo at hindi nawawala ay yung nakakonekta kay Kristo at sa kanyang salita. Okay, tayo po patuloy na manalangin. Panginoon, nakita mo po ang commitment ng aking mga kapatid. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng kasiguraduhan na ang kanilang commitment na ginawa sa iyo sa umagang ito ay tutok din nila, Panginoon. Bigyan mo sila ng pagkakataon na palaging makapag-aral ng iyong salita, lalo na po sa pagdalo sa gawain, sa pakikinig ng pangangaral. At pangalawa, ipamuhay po namin ang lahat ng aming napapakinggan. Alam ko po, lahat kami under construction. Marami kaming mga kahinaan, marami pa rin kaming kasalanan na nagagawa. Subalit unti-unti, Panginoon, tulungan mo kami na may pamuhay namin ang kalooban mo sa aming buhay. Patuloy mo pong pagpalain ang lahat ng aking kapatid. Panginoon, ang sino mang may karamdaman o hindi maganda ang kanyang nararamdaman, ikaw po ang magbigay ng kagalingan, ang nasa kalungkutan, bigyan ng kaaliwan, ang nasa kagipitan, bigyan mo po ng kaginawan. Dinadalangin din po namin ang mga hindi nakadalo, ikaw po magbigay sa kanila ng pagkakataon na makadalo sa mga susunod na pagtitipon. At inaalala po namin ang lahat ng kababayan namin dito sa Armenia at nawa dumating din po ang pagkakataon na may ibang lahi, Armenian, Indian o anumang nationality ay makasama na rin po namin sa pagdalo sa pagsamba sa iyo sa church na ito. Dadalangin ko rin po ang mga walang trabaho, bigyan mo po sila ng permanenteng trabaho, ang mga naglalakad ng kanilang mga visa, mga kapatid namin na galing ng Russia, nagpo-proseso ng visa o naman pong mga invitation, ikaw po magbibigay ng katugunan sa kanila po mga dalangin. At ang aming bansa, bansang Pilipinas, katulad po ng prayer ng kapatid na Darwin, nagkakaroon po ng sigalot sa aming mga matatas na nanunungkulan, presidente, vice-presidente, at nagkakaroon ng pagkakampi-kampi. Sawayin mo po sila sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at bigyan mo po ng unity ang aming bansa at patuloy po maging payapa, maging progresibo at para may pangaral pa po ng malaya ang iyong banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon. Tanggapin mo ang aming sama-samang pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Igawad mo po yung malagang bendisyon sapagkat ang lahat po yung aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Salamat po. You may be seated.